Hi, my name is Kebri Cyclopedia, short for Casumbrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is Kay Grampich, short for Casumbrerang Grammar and Speech. Antin mo ko dyan! Maabutan kita, maabutan kita. Maabutan kita, maabutan. Aren't you exhausted, Toto, chasing yourself? Our vocabulary term is squabble. Squabble. Habulin mo ang sarili mo, Toto. Habulin mo. Ang squabble, mga sombreros, ay pwedeng noun, pwedeng verb. Ito po yung tumutukoy sa pag-argue or pagdidiskusyon, pag-away nyo ng maingay, no, na sa isang bagay or about something na hindi naman talaga masyadong importante. No, medyo ayaw po natin ng squabble. Ang mga possible synonyms po natin dito ay argue, fight, quarrel, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Raquel and Angie squabbled due to the latter ate the last seed of almond. Squabble. Almond, almond. Almond is just one of the few words where L is actually silent. Salmon, walk, talk, yada yada. Raquel. Do you know Raquel Bono? Si Raquel Bono, mga sombreros, ay ang Pilipinang nagsilbi or nominated by former US President Barack Obama from US Navy Admiral to Vice Admiral and Director of the Defense Health Agency sa bansang Amerika lang naman, mga sombreros. Proud Pinoy. Squabble, no? Away, pag-argumento, pagdedebate, no? Pag hindi nagkakaintindihan, no, magiging squabble, no? Away. Basahin po natin 2 Timothy 2:23-24. Don't have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know how they produce quarrels, no? Away lamang, mga sombreros. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Proverbs 19:13. A foolish child is a father's ruin, and a quarrelsome wife is like the constant dripping of a leaky roof. No? Pag yung asawa mo parating panaaway, no, parang bungangera, no, para daw siyang para siyang tulo ng bubong na constant siya na tumutulo at pumapatak. So ayaw po natin ng ganun. Sino ba naman ang gusto ng away? Siguro mangmang lang, sabi dito, mangmang lang ang gusto ng ng away parati o ng pag-argumento, no, pagdedebate, no. Yun, ayaw po natin ng ganun kasi hindi po mabubuhay or hindi mananatili ang banal na espiritu sa atin or ang espiritu ng Diyos kapag parati po may away, lalo na sa loob ng bahay. Kaya let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Bear Brand. Ang Bear Brand, mga sombreros, ay isa lamang sa produkto or manufactured by Nestle. Si Henry Nestle, mga sombreros, ang may-ari po ng Nestle. Kaya nga pinangalan sa kanya yung Nestle na company, mga sombreros. So, siya po ay isang Swiss-German confectioner at founder ng Nestle Philippines, Nestle Germany, Nestle Australia, and so on and so on. No? Mahilig kayo sa gatas. Pero yun po, no, dito sa Pilipinas ay ang Bear Brand po ay was introduced 1890s, no, 1892 hanggang 1895. But not until 1911 na nagpatayo sila ng pinakaunang sales office ng Bear Brand dito sa Pilipinas sa Calle Renta sa Binondo, Maynila. No? Sa mga mahilig sa gatas dyan. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis. At sa paghahatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kebri Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Si Mr. Dictionary. Si Kay Grampich or Kasombrerong Grammar and Speech. At sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay magsasabi ng masayang lahat na faith of love, pagsunod na sa ating pagkasa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!
Hi, my name is Cyclopedia, short for Casembrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Casembrerang Grammar and Speech. Andiyan mo ko dyan! Makabutan kita, makabutan kita. It's really not easy to chase yourself. Our vocabulary term is squeamish. Squeamish. Habol pa, Toto. Habol pa. Ang squeamish, mga sombreros, ay adjective. Ito yung paglalaraw natin sa tropa natin na madaling ma-upset, madaling magalit, madaling ma-offend, madaling magulat, no? Sa mga situations or sa mga tanawin na hindi gaanong pleasant, hindi ka nais-nais, or hindi gusto-gusto ng mga sombreros. Mga bad situations. Sa mga possible synonyms mo natin dito ay sicky, fastidious, oversensitive, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay, let it fly, Mr. Dictionary. Eugene's really squeamish and can't stand the sight of blood after the horrific coup. Squeamish. Coup, as in coup d'etat. Plural form, coups. Coups. This word has a French origin, that's why. Yada yada. Eugene. Do you know Eugene Torre? Si Eugenio Eugene Torre, mga sombreros, ay ang pinakaunang Pilipino na maging chess grandmaster. Ang title na yan, mga sombreros, ay hindi lamang sa Pilipinas, pero tinawag rin siyang first Asian to qualify na maging chess grandmaster. At noong taong 2021 ay he was inducted sa World Chess Hall of Fame. Na-mention ni Mr. Dictionary ang dugo, mga sombreros, no? Sight of blood. Basahin po natin Hebrews 9:22. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nilinis sa pamamagitan ng dugo, at kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. This was Jesus Christ, di ba, kasi yung dugo niya ay dumanak sa krus ng Kalbaryo. Kung kaya, nalinis tayo. Genesis 9:4, huwag lamang ninyong kakainin ang karning hindi inalisan ng dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. 1 John 1:7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo ay nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay linilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak o ang anak ni God the Father. Mga sombreros, maraming implications ang dugo. No, nasa dugo ang buhay, kung kaya hanggat maaari ay sinasabi ng Biblia ay huwag po natin kainin or huwag tayong kumain ng mga pagkaing may dugo, because the life is in the blood. And ang dugo ni Kristo, hindi sabihin natin hindi naman yung dugo ni Kristo, no? Pero that was kumbaga parang connection doon, yung dugo na hindi dapat natin kinakain, because we were cleansed, no? Nilinis tayo ng Panginoon according or sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak na si Jesus na dumanak sa krus ng Kalbaryo. That is why let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Bubbles kayo. Naglaro na parang bata. Alam niyo ba kung bakit bumubula ang sabon, mga sombreros, kapag ginahalo ito sa liquid or sa tubig? Ito ay dahil ang mga sabon po ay may tinatawag na chemical compound na surfactants or surfactant. Ang surfactant, mga sombreros, ito po yung nagre-reduce ng surface tension sa liquid at nag-i-increase naman or nagdadagdag sa spreading property nito na nagiging outcome or nagiging resulta ng... Ayan, ito. Ito na yung resulta niya. Yung bula, mga sombreros, dahil sa surfactant. Muli po, ito po si Casembrerang Dennis, aka naglaro na parang bata. Muli po, ito po si Casembrerang Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Casembrerang Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Kay Cyclopedia o Casembrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Grampich or Casembrerang Grammar and Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masalang nagiging love, pagsunod sa ating pagkakasa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Thank you.